Good morning. To this video, magta-time tayo ng kamatis. Prepare tayo. Lalagyan natin ng bunot ng niyog yung beddings ng ating pot. Para yan sa para mag-flow ng maigi yung tubig pag diniligan natin. Hindi siya magstay. Although may butas yung puwet ng plastic pot natin na yan, pero pagka tumagal yung lupa, nagiging kwan siya, nagiging matigas, mahirap mag-flow yung tubig. Kaya nilalagyan ko ng bunot ng niyog sa ilalim para diretso yung tubig niya. Halos kalahati yung ilalagay ko niya na bunot ng niyog para hindi gaano mabigat yung ating plastic pot na yan. Lagyan natin ng bunot ng niyog. Ayan, dumayo pa yan para magtanim lang ng kamatis. Parang expert. First time ko palang magtanim ng kamatis sa pot na yan. Yan, 1 month na po yan. Nasa disposable glass yung binhi ng kamatis natin. May pinrepair akong lupa dyan, chicken manure po yan, tsaka rice hull na compost po siya for a long time. Kaya maganda yan. Nagamit ko na rin yan, yung combination ng chicken manure tsaka rice hull. Maganda kahit hindi ka na maglagay ng mga fertilizer, mataba yung mga naitanim ko. Medyo nalibang na tayo sa pagtatanim, nakakalibang din, napapakinabangan yung time na medyo bakante. Nakaka-relieve din ng stress. Kala mo naman stress. Pero maganda siyang libangan. Depende sa hilig mo, kung anong hilig mo. Yan, lalagyan ko lang ng lupa yan, hinahalo ko muna para maganda yung mixture nya. Although nahalo na, pero kailangan talagang haluin. Siksikin ko lang konti bago natin ilagay yung kamatis. Tatanggalin ko lang yung puwet ng disposable glass na yan. Hindi ko na siya kukuhanin sa cup na yan para hindi na ma-disturb yung kamatis. Yan. Tas pupunuin ko lang yan ng lupa. Hindi naman totally puno, mga nasa 90% lang ang lupa, para pag diniligan natin hindi aapaw yung lupa, hindi lalabas dyan sa pot, steady lang siya. Medyo kulang yung bunot ng niyog natin, lagyan lang konti. Pwede naman lagyan diretso, pero iba yung pagkagawa ko, dinadahan-dahan ko lang yung pagkalagay ng lupa. Kulang yung beddings kasi tumatagos dun sa butas ng pot na yan. Lagyan lang natin. Mahilig kasi tayo sa vegetable salad, umaga, minsan tanghali, mga fresh. Kaya maganda pagka lalagyan pa natin ng kamatis. Gusto ko ring magtanim dahil walang mga synthetic na pataba or insecticide yung ilalagay. Ayan na natin yan siya magbunga. I-maintain lang natin
Kung kailangan dagdagan yung lupa, dagdagan, i-pulverize. Pwede man naman siyang i-pulverize dyan sa pot para maganda yung panang puno ng kamatis natin. First time ko magtanim ng kamatis yan sa pot na yan. Abangan natin kung kaya ba siyang magbunga, pero palagay ko bubungahin siya. Abangan lang natin. Yan, pinakalat ko maigi yung lupa para pantay. Sinabayan ko na rin ng pruning yung pinakailalim na pinakaunang dahon niya, dahil tumatama na sa lupa, bubulok lang din. Pag mag 2 feet na yan, mi-maintain natin yan ng pruning para maganda yung bunga. Yung nutrients niya mapupunta sa bunga, dahil limitado lang ang nutrients niya dyan sa lupa na yan. Hindi kagaya na sa direct siya sa lupa na itinanim. Yan, kinakalat ko, tapos siksikin lang natin konti. Dahan lang yan. Medyo mahabang proseso. Pwede naman diretso, nasa sa inyo na kung paano ang style nyo. Ganyan yung style ko kung paano siya isisiksik, ilalapat yung lupa para maging pantay siya. Yan, lapit na matapos yung pagsisiksik natin. Hirap mag-demo nang walang cameraman. Yan na yung ating finish. Yun, sana magbunga yung kamatis natin. Thank you.